May panahon na tinitigan ko ang pitaka kong walang laman. Paulit-ulit kong binibilang ang perang wala naman. At sa bawat singil na dumarating, parang mas humihigpit ang lubid sa leeg ko, baon sa utang. Walang direksyon, walang pag-asa. Natanong ko minsan sa sarili ko, bakit ganito? Masipag naman ako pero bakit parang laging kulang? Pero isang araw, may napagtanto ako na ang galit, ang galit mismo sa utang, pwedeng maging apoy ng pagbabago. Hindi ko ito narinig sa eskwela. Natutunan ko ito sa pinakamasakit na paraan. At ang sikreto, nakatago sa isang lumang aral ni Napoleon Hill na tinawag nilang Think and Grow Rich. Kung mananatili ka hanggang sa dulo, ipapakita ko sa iyo kung paano ko ginamit ang galit bilang gasolina. Hanggang sa tuluyang mabayaran ko ang lahat at magsimulang yumaman hindi lang sa pera, kundi sa isip at kaluluwa. Huminga ka muna, dahil dito nagsisimula ang pagbabago. Alam mo yung pakiramdam na parang hinahabol ka araw-araw ng mga due dates? Yung tipong kahit tumawa ka, may bigat sa dibdib mo kasi alam mong may hahabulin ka na naman bukas? Naiintindihan kita. Pinagdaanan ko rin yan. Yung bawat tawag ng kolektor parang tunog ng pagkabigo. Yung bawat utang paunti-unting kumakain ng dignidad mo. At minsan, yung pinakamalupit na parte, hindi yung utang mismo, kundi yung mga taong nakapaligid sa'yo. Yung mga kamag-anak o kaibigan na imbes na umangat ka, parang hinahatak kang muli pababa. Crab mentality. Huwag kang umangat kasi maiiwan kami. Pero alam mo kaibigan, doon ko natutunan ang isa sa pinakamahalagang leksyon sa buhay. Ang galit ay hindi laging kaaway. Oo, galit ako noon. Galit sa sistema, galit sa sarili, galit sa pagiging laging kulang. Pero habang binabasa ko ang mga salita ni Napoleon Hill, may tumusok sa puso ko. Ang bawat emosyon, kahit galit, ay enerhiya. Kung tama mong ididirekta, pwede itong maging gasolina ng tagumpay. Doon ko unang naramdaman ang pag-asa, isang maliit na apoy sa gitna ng dilim, kaya sinimulan kong tanungin ang sarili ko, paano kung gamitin ko ang galit na to, hindi para sisihin, kundi para bumuo? Napagtanto ko ang tunay na kalaban ko ay hindi ang utang, kundi ang isip kong naniniwalang hanggang doon lang ako. Napoleon Hill tinuro na, ang inuulit-ulit mo sa iyong isip, yan ang nagiging realidad mo. At doon ako natigilan, kasi araw-araw inuulit ko sa sarili ko, wala akong pera, baon ako sa utang, walang pag-asa. At guess what? Totoo nga, yun ang naging realidad ko. Kaya sinimulan kong baguhin yung script sa isip ko. Araw-araw bago ako matulog, inuulit ko, hindi ako biktima ng utang. Ako ang lumilikha ng bagong yaman. Ang utang ko ngayon ay paalala, hindi sumpa. At habang paulit-ulit kong sinasabi, may kakaibang nangyari. Parang unti-unting nagbabago ang vibration ng paligid ko. Tumigil ka muna sandali, huminga. Nararamdaman mo rin ba ito? Yung init na parang may gusto kang baguhin. Yung galit na ayaw mo nang manatiling ganito, yan ang simula. Yan ang enerhiya ng desire, ang unang susi ng kasaganaan ayon kay Napoleon Hill. Hindi sapat ang gusto lang umangat. Dapat gigil ka. Dapat nasasaktan ka na sa kalagayan mo ngayon para magdesisyon ka ng seryoso. Naalala ko noon isang gabi, naupo ako sa harap ng lamesa. May 3 resibo sa harap ko at isang kandila lang ang ilaw. Tiningnan ko isa-isa ang mga utang kong dapat bayaran at sa halip na maiyak, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako tatakbo. Babayaran ko kayo isa-isa. Pero pagkatapos nito, wala nang babalik sa ganitong buhay. At doon nagsimula ang disiplina. Hindi agad yaman ang dumarating. Mindset muna. Kasi sabi nga ni Hill, ang paniniwala ang simula ng lahat ng yaman. Kaya nagsimula ako sa maliit na paniniwala na kaya kong magbago. Na kahit Filipino ako, kahit hindi ako ipinanganak mayaman, kaya kong sumunod sa parehong prinsipyo ng mga yumaman. At unti-unti may mga pagbabago. Hindi agad sa bulsa, kundi sa pananaw. Kapag may dumarating na bayarin, hindi ko na ito tinitingnan bilang problema. Tinitingnan ko ito bilang leksyon. Kapag may bumabatikos o nanghihila pababa, ngumingiti ako kasi alam ko, sila ang dating ako. Sila yung mga hindi pa nakikita ang liwanag. Kaibigan, gusto kong sabihin ito ng direkta, walang masama sa pagiging galit sa utang.
Ang masama ay kung mananatili kang galit pero walang ginagawa. Kung gagamitin mo ang galit na yan para tumayo, magdesisyon at kumilos, doon nagiging banal ang emosyon na yan. Dahil kung tutuusin, lahat ng dakilang pagbabago nagsimula sa isang taong nagsabing, ayoko na. Ayoko na sa utang. Ayoko na sa takot. Ayoko na sa kahihiyan. At gusto ko nang maniwala sa sarili ko, sa Diyos, sa proseso. At habang sinasabi mo yan, mararamdaman mong may gumagalaw sa loob mo. Parang may bumubulong. Simulan mo ngayon. Hindi mo kailangan ng milyon bukas. Kailangan mo lang ng desisyon ngayong araw. Desisyon na baguhin ang isip mo. Desisyon na gamitin ang galit mo bilang ilaw, hindi bilang kadiliman. Kasi kapag ang galit ay hinaluan ng pananampalataya, nagiging apoy yan ng inspirasyon. At kapag ang inspirasyon ay sinamahan ng aksyon, nagiging kasaganaan. Nararamdaman mo ba? Yung unti-unting gumagaan ang dibdib mo, kahit alam mong marami ka pang kailangang ayusin, yan ang senyales. Kasi nagsisimula ka ng gumising. Kaibigan, alam kong mahirap. Alam kong minsan gusto mo na lang sumuko. Pero tandaan mo to, ang utang ay hindi sentensya. Ito ay leksyon. At kung natutunan mo ang leksyon, hindi mo na kailangang ulitin ang klase. Kaya mula ngayon, gamitin mo ang galit mo. Gamitin mo ito para disiplinahin ang sarili mo. Gamitin mo ito para magplano, mag-ipon, magbasa at matutong muli. Gamitin mo ito para patunayan na kaya mong baguhin ang tadhana mo. At kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa iyong puso, i-like mo ang video na to. At ipakita mo sa sansinukob na handa ka na para sa pagbabago. Matapos kong yakapin ang galit, unti-unti kong natutunang gamitin ito bilang gabay. Pero totoo, hindi madali. Sa umpisa parang may dalawang boses sa isip ko, isa na nagsasabing kaya mo yan, at isa pa na bumubulong, wala kang mararating. At sa gitna ng dalawang tinig na yan, doon ko natutunan ang pinakamalakas na sandata ni Napoleon Hill, ang disiplina ng isip. Araw-araw gigising akong may takot. Takot na baka hindi ko kayanin, baka bumalik lang ako sa dati. Pero sa halip na takasan ng takot, ginawa ko itong partner ko. Sinimulan ko ang bawat umaga sa tahimik na dasal at sa simpleng pagsasanay ni Hill, auto-suggestion. Tahimik lang, sa isip ko, inuulit ko, may layunin ako, may pananampalataya ako, hindi ako biktima. At habang inuulit ko yon, parang may bagong boses na nabubuo. Hindi na boses ng duda kundi boses ng direksyon. Napoleon Hill sabi niya, ang isip ng tao ay parang hardin. Kung anong itanim mo, yan din ang aanihin mo. Kaya tinigil ko na ang pagtatanim ng reklamo. Pinalitan ko ng paniniwala. Hindi ko sinasabing naging madali. May mga araw pa rin na gusto kong bumalik sa dati. Yung magtago, yung manisi, yung sabihing malas lang ako. Pero sa tuwing dadating yung sandaling yon, tinatanong ko ang sarili ko, kung si Hill ay nabuhay sa panahon ng Great Depression at natutong yumaman, bakit ako isang Filipino hindi ko rin kaya? Nararamdaman mo ba yung ganong tanong? Hindi yung tanong ng reklamo, kundi yung tanong na gising. Kasi kapag nagsimula ka ng magtanong ng totoo, doon ka na rin magsisimulang magbago. May araw na halos wala na akong pamasahe, pero naglakad ako papunta sa maliit na library sa barangay. Doon ko binasa ang bawat pahina ng Think and Grow Rich. At sa bawat linya may isa akong linya na paulit-ulit na bumabalik. Ang paniniwala ang simula ng lahat ng yaman. Hindi pera ang unang kailangan. Paniniwala muna, kasi kapag naniniwala ka, gumagalaw ang utak mo sa ibang frequency. Nagsisimula kang makakita ng oportunidad na dati hindi mo nakikita. Isang araw may kapitbahay akong nagsabi, "Uy, tulungan mo ako sa tindahan. May maliit na komisyon ka." Dati siguro, tatanggihan ko yon. Maliit lang naman, iisipin ko. Pero ngayon, sabi ko sa sarili ko, ito ang unang hakbang. At habang ginagawa ko yung trabaho, natutunan ko yung prinsipyo ni Hill tungkol sa paglilingkod ng higit sa inaasahan. Kung gusto mong yumaman, magbigay ka muna ng halaga bago ka humingi ng kapalit. Kaya kahit maliit, ginawa kong malaki. Nilinis ko yung lugar, inayos yung paninda, tinulungan ko yung kapitbahay kong matanda magbilang. At sa bawat araw, may kakaibang nangyayari. Hindi lang pera ang bumabalik, kundi tiwala. May nag-offer ng ibang trabaho, may nagrekomenda.
Doon ko nakita na totoo ang sinabi ni Hill, ang disiplina ay pananampalataya sa aksyon. At alam mo kaibigan, dito ko gustong magtanong sa'yo. Nararamdaman mo ba kung minsan na parang gusto mong magsimula, pero may humihila pabalik? Hindi ba minsan yung humihila ay hindi ibang tao, kundi sarili mong takot? Subukan mong pakinggan yung takot. Huwag para sundin kundi para unawain. Kasi minsan yung takot mo ay paalala lang na handa ka ng lumago. Naalala ko yung unang beses kong gumawa ng maliit na goal list. Nilagay ko doon, mabawasan ng utang ng 10% sa loob ng isang buwan. Makahanap ng bagong paraan kumita, kahit maliit. Magpasalamat araw-araw, kahit wala pang malaking pagbabago. Simple lang. Pero habang ginagawa ko yun araw-araw, parang nagkaroon ng direksyon ang utak ko. Hindi ko na kailangan isipin kung gaano kalaki pa ang kulang kasi alam kong bawat araw may galaw ako. At yung mga dati kong bisyo, pag-scroll, pagreklamo, pagkwento ng problema sa iba, unti-unti kong pinalitan ng mga bagong ritual. Isa sa mga ritual na yon ay yung mental reset. Tuwing gabi, bago matulog, pipikit ako at iisipin ang sarili kong wala ng utang. Iisipin ko yung mukha ng pamilya kong masaya, yung bahay naming tahimik, yung sarili kong may kapayapaan ng isip, at habang pinaniniwalaan ko yon, parang unti-unting nagiging totoo. Kasi sabi nga ni Hill, ang isip ay may kapangyarihang gawing realidad ang iniisip mo ng may pananampalataya. Isang gabi, habang ginagawa ko yon, may luha akong pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil naramdaman ko sa wakas, ako pala mismo ang gumagawa ng rehas ng isip ko. At kung ako ang gumawa nito, ako rin ang pwedeng magbasag nito. Kaya mula noon, bawat umaga, nagsimula akong tumingin sa salamin at sabihing, hindi ako baon sa utang, ako ang gumagawa ng kayamanan. At kahit hindi agad nagbago ang bank account ko, nagbago ang enerhiya ko. Mas magaan akong huminga, mas malinaw akong mag-isip, mas matatag akong humarap sa mga pagsubok. Nararamdaman mo ba yung sinasabi ko? Yung simpleng pagbabago sa loob na parang tahimik pero malalim, yan ang disiplina ng isip, yan ang unang kayamanan. At may isang prinsipyo pa si Hill na tumatak sa akin, ang mastermind. Sabi niya, ang enerhiya ng dalawang isip na nagkakaisa ay lumilikha ng milagro. Kaya nagsimula akong makipagkwentuhan sa mga kaibigan na may parehong pangarap. Hindi yung puro reklamo kundi yung nag-uusap tungkol sa solusyon. Minsan simpleng kwentuhan lang sa kanto pero punong-puno ng pananampalataya. At doon ko naramdaman ang tinatawag na bayanihan ng kaisipan, collective belief. Kasi totoo, mas mabilis kang babagsak mag-isa, pero kapag may kasama kang naniniwala, mas matibay kang tatayo. At yun ang tunay na diskarte ng Pilipino, diskarteng may pananampalataya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpili, araw-araw, kahit mahirap. Piliin mong bumangon, piliin mong maniwala, piliin mong kumilos. At kung sakaling mapagod ka, huminto ka lang sandali. Hindi para sumuko kundi para huminga. Dahil yung paghinga na yan ang pahinga ng isang mandirigmang bumabangon muli. Kasi sa totoo lang, ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa bulsa, nagsisimula ito sa loob. At kung kaya mong palayain ang isip mo, darating din ang yaman na yon. Isang umaga nagising ako ng walang kaba sa dibdib. Walang tawag ng kolektor, walang mensahe ng paalala. Tahimik lang. Pero higit pa sa katahimikan, may naramdaman akong bago, kapayapaan. Hindi dahil bigla akong yumaman, hindi dahil nabura lahat ng utang ko sa magdamag, kundi dahil sa wakas, nabura na ang takot sa loob ko. At doon ko napagtanto, yun pala ang unang tunay na yaman. Ang kapayapaan ng isip, kapayapaang hindi mabibili ng kahit anong halaga. Naalala mo pa ba kung kailan mo unang naramdaman ang bigat ng utang? Yung unang beses na nahiya kang humarap sa tao kasi may hindi ka nabayaran? Ako rin. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ko kailangang daanan yun. Kasi kung hindi ako dadaan sa dilim, hindi ko malalaman kung gaano kaliwanag ang liwanag. At kung hindi ko naranasan ng hiya, hindi ko mararamdaman ng tamis ng pagbangon. Napoleon Hill once said, "Every adversity carries with it the seed of an equal or greater benefit." Kaya pala may mga problema, hindi para parusahan tayo,
kundi para hubugin tayo. Ang utang ay hindi sumpa, kaibigan. Isa lang itong leksyon sa ekonomiya ng kaluluwa. At kapag natutunan mo na, may diploma kang hindi makikita pero mararamdaman, diploma ng lakas ng loob. Doon ko unang naramdaman ang bagong ako. Hindi na ako yung taong tumatakas. Ako na yung taong humaharap, kahit nanginginig pa rin. Hindi na ako yung natatakot magdesisyon. Ako na yung naniniwala na bawat kilos ko ay may direksyon. At unti-unti, nagsimulang sumabay ang mundo. May bagong oportunidad sa trabaho. May kliyenteng biglang tumawag. May mga tao akong nakilala na pareho ang hangarin, yung gustong umangat pero may puso. At doon ko naintindihan ang ibig sabihin ni Hill ng mastermind. Kasi habang mag-isa kang lumalaban, mahirap. Pero kapag may isa kang kaibigan na nagsasabing, kaya natin to, bigla kang nagkakaroon ng lakas na parang doble. Ang enerhiya ng dalawang isip na nagkakaisa ay parang apoy na hindi madaling mamatay. At alam mo kung ano ang nakakatuwa? Dati, galit ako sa mga taong nanghila sa akin pababa. Pero ngayon naiintindihan ko na rin sila. Hindi nila ako binagsak, sila ang nagtulak sa akin para umangat. Kung hindi nila ako pinagtawanan, baka hindi ko ginustong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Kaya ngayon sa halip na galit, pasasalamat ang nararamdaman ko. Dahil kahit sa gitna ng crab mentality, may natutunan akong pinakamahalagang diskarte. Habang hinihila ka nila pababa, tumingin ka pa itaas. Doon mo makikita kung saan ka dapat pumunta. At kapag narating mo na yung taas, huwag mo silang gantihan. Balikan mo sila, pero hindi para patunayan na mas magaling ka. Balikan mo sila para sabihing, kaya mo rin. Yan ang tunay na bayanihan ng isip. Ngayon kapag tumitingin ako sa paligid, nakikita ko na hindi pera ang tunay na yaman. Ito yung kakayahang tumawa kahit may problema. Ito yung lakas na bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Ito yung pananampalatayang kahit walang garantiya, naniniwala ka pa rin. At sa bawat paghinga ko parang may bulong sa loob ko, tadhana mo to, hindi aksidente ang lahat ng dinaanan mo. Dati, ang tadhana para sa akin parang laro ng swerte. Kung sinong pinanganak mayaman, siya ang panalo. Pero ngayon alam ko na antito, ang tadhana ay hindi regalo. Ito ay resulta ng disiplina, pananampalataya at pagkilos. Kaya kung nandyan ka ngayon, nakaupo, nag-iisip, kaya ko pa ba? Ang sagot ay oo. Kasi kung kaya kong baguhin ang isip ko mula sa takot tungo sa pananampalataya, kaya mo rin. At hindi mo kailangang maghintay ng perpektong oras. Ang oras ay ngayon. Ngayon mo pwedeng sabihin sa sarili mo, tama na ang pagtakbo. Panahon na para gumawa ng bago kong kwento. At kung minsan mahirap magsimula, kaya heto ang gawin mo. Isulat mo sa papel ang 3 salita, galit, pananampalataya, aksyon. Yan lang, 3 salita, pero kayang baguhin ang buhay mo. Kapag naramdaman mong muli yung galit sa utang, huwag mo itago. Ipaalala mo sa sarili mo, ito ang gasolina ko. Kapag dumating ang duda, sabihin mo, ang pananampalataya ko ay mas malakas kaysa sa takot ko. At kapag napagod ka, kumilos ka pa rin, kahit maliit. Kasi sa bawat maliit na galaw may himala. Tandaan mo rin ito, kaibigan, hindi aksidente na napapanood mo o naririnig mo ang mga salitang ito ngayon. Ito ay paalala mula sa universo na handa ka na. Handa ka ng palitan ng utang ng karunungan, ang kahirapan ng determinasyon, ang takot ng pananampalataya. At kapag nagsimula kang kumilos ng may layunin, mapapansin mong parang lumalambot ang mundo. Parang biglang nagbubukas ang mga pinto. Hindi dahil nagbago ang kapalaran mo, kundi dahil nagbago ka. Dahil sabi ni Hill, sino ang may bakit makakahanap ng paano? At ngayon, hawak mo na ang bakit. Ang tanong na lang, gagawin mo ba ang unang hakbang? Heto ang totoo. Walang perpektong panahon, walang perpektong sitwasyon. Ang meron lang ay ngayon. At kung kaya mong simulan ngayon, kahit maliit, may babaguhin ka sa buong direksyon ng buhay mo. Kaya kung nararamdaman mo na yung liwanag sa loob mo, huwag mo nang hayaang mamatay, ituloy mo yan. Pakainin mo ng disiplina, tubigan mo ng pananampalataya. At isang araw, magugulat ka na lang, yung dating utang, alaala na lang. At yung dating takot, inspirasyon na. Ngayon huminga ka ulit, marahan, malalim.
at sabihin mo sa sarili mo, tadhana ko ito, hindi ko ito tatakbuhan, gagawin ko itong obra maestra. Kasi sa totoo lang, kaibigan, hindi ka ipinanganak para magbayad lang ng utang. Ipinanganak ka para magbayad ng inspirasyon sa mundo. At yan walang katumbas na halaga. Sumali ka sa ating komunidad, ang ating mastermind, kung saan ang pananampalataya ay nagiging aksyon at ang layunin ay nagiging tadhana. Akala ko noon, ang laban ay laban sa utang, sa kahirapan, sa sistema. Pero habang lumalalim ako sa mga aral ni Napoleon Hill, unti-unti kong naintindihan, ang tunay na laban ay sa loob. Hindi pala kalaban ang kakulangan ng pera. Kalaban pala ang isip na nagsasabing, hanggang dito ka lang. Hindi pala kalaban ang mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kalaban pala ang sarili mong boses na paulit-ulit na bumubulong, hindi mo kaya. At kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang sikreto ng lahat ng ito, hindi ito tungkol sa formula o sa libro o sa swerte. Ang sikreto ay ang kakayahang baguhin ang pag-uusap sa loob ng isip mo. Kasi yung boses na yan, yung nagsasabing mahina ka, kulang ka, walang silbi ka, hindi mo kailangang paniwalaan. Pwede mong sabihing, salamat, pero tapos na ako sa kwento mo. At doon, sa sandaling yon, nagbabago ang lahat. Kasi ang utak, kaibigan, ay parang lupa. Kung anong itinanim mo, yun din ang tutubo. Kung lagi mong itatanim ay takot, duda, at reklamo, yan din ang aanihin mo. Pero kung sisimulan mong itanim ang pananampalataya, disiplina at layunin, hindi mo kailangang pilitin. Isang araw gigising ka na lang at mararamdaman mo, nagbago ka na. Pero ito ang katotohanan na hindi lahat handang tanggapin. Ang pagbabago ay masakit. Hindi ito Instagram quote o motivational video lang. Ito ay dugo, pawis at luha. Ito ay gabi ng pagdududa, araw ng katahimikan at sandali ng pagkapagod. Pero sa likod ng lahat ng yon, may tinig na bumubulong. Magtiwala ka, bawat sakit may dahilan. Naalala ko pa yung gabi na halos gusto ko nang sumuko. Wala nang pera, may utang pa rin. Ang mga pangarap ko parang papel na nabasa ng ulan. At habang nakaupo ako sa sahig, hawak ang ulo ko, biglang pumasok sa isip ko yung isang linya ni Hill. Ang tagumpay ay madalas dumadating isang hakbang pagkatapos ng pagkabigo. Kaya huminga ako ng malalim, pinunasan ng luha at sabi ko sa sarili ko, kung ito na ang pinakamababa kong punto, ibig sabihin pataas na lang ang susunod. At simula noon, binago ko ang paraan ko sa pagharap sa problema. Hindi na ako nagtatanong bakit ako. Ang tinatanong ko na ay, ano ang itinuturo nito sa akin? At doon ko nakita ang hiwaga ng pananampalataya. Kasi kapag tinanggap mo na ang bawat pagsubok bilang mensahe, hindi na ito parang parusa. Parang liham mula sa langit na nagsasabing, handa ka na, may bago kang leksyon. Kaibigan, nararamdaman mo rin ba minsan na parang pagod ka na? Yung gusto mong sumuko kasi pakiramdam mo walang nangyayari. Kung oo, pakinggan mo to. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta para maniwala. Kasi madalas, ang mga ugat ng tagumpay ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Tahimik pero buhay. At kapag dumating ang panahon, yung itinanim mong disiplina at pananampalataya, tutubo rin yan. Hindi mo kailangang madaliin. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Sabi ni Hill, ang utak ng tao ay parang magnet. Kung ano ang iniisip mo o yun ang hinihila mo. Kaya tinanong ko sarili ko araw-araw, anong gusto kong hilahin ngayon? Pera? Oo, pero higit pa ron, kapayapaan, direksyon, tiwala sa sarili. At habang nakatuon ako sa mga iyon, nagsimulang magbago ang enerhiya ng mga tao sa paligid ko. Biglang may mga nag-aalok ng tulong, may mga bagong pagkakataon. Parang ang mundo mismo sumasabay sa bago kong pananaw. At doon ko naintindihan, hindi pala kailangan hintayin magbago ang mundo. Kailangan ko lang baguhin ang isip ko at ang mundo susunod. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat magiging madali. Marami pa ring hamon, marami pa ring tukso na bumalik sa lumang gawi. Pero ngayon alam ko na ang diskarte. Kapag naramdaman kong bumabalik yung takot, tinatawanan ko na lang at sinasabing, salamat sa paalala, pero alam ko na ang daan. Dati, ang galit ko ay apoy na sumusunog sa loob ko.
Ngayon ito na ang apoy na nagliliyab ng layunin ko. Dati ang utang ay tanikala. Ngayon ito na ang guro ko. Dati ang kahirapan ay sumpa. Ngayon ito na ang kwento ng aking pagbangon. At siguro, yan din ang gusto kong ipasa sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang takasan ang nakaraan mo. Gamitin mo ito bilang paalala ng lakas mo. Kasi kung buhay ka pa ngayon, ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. At habang may hininga ka, may pag-asa. Alam mo kung ano ang pinakamasarap na parte sa lahat ng ito. Yung araw na mararamdaman mo na wala ka ng takot kahit harap-harapan mo ng kaharap ang problema. Yung tipong may dumarating na bill pero kalmado ka. Hindi dahil may sobra kang pera, kundi dahil alam mong kaya mong harapin. Kasi ikaw na ang nagbago at doon mo mararamdaman ang tunay na kasaganaan, hindi sa dami ng laman ng bulsa, kundi sa lalim ng pananampalataya mo. Kaya kaibigan, ngayong gabi bago ka matulog, gusto kong subukan mo to. Isulat mo sa isang papel ang lahat ng kinatatakutan mo, utang, kahirapan, hiya, duda. Tapos sabihin mo sa bawat isa, "Salamat, tinuruan mo akong maging matatag." At pagkatapos, sunugin mo o itupi mo ng mahigpit at ilibing sa lupa. Bakit? Kasi simbolo yan na handa ka ng ilibing ang luma mong sarili. At kapag bumangon ka bukas, ikaw na yung bagong ikaw, yung may direksyon, may pananampalataya, at may galit na naging apoy ng pagbabago. At kapag naramdaman mong gusto mo nang sumuko, tandaan mo lang to, ang tagumpay ay hindi tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa hindi paghinto. Kasi kung humihinga ka pa, may pag-asa ka pa. At kung naniniwala ka pa, may milagro pang paparating. Nang matapos ko basahin ang Think and Grow Rich, hindi lang pera ang nabago sa pananaw ko, kundi ang mismong kahulugan ng kayamanan. Kasi ang totoong yaman, hindi lang nasusukat sa dami ng laman ng wallet. Ang tunay na yaman ay yung kapayapaan sa loob kahit magulo pa rin ang mundo sa labas. Yung kakayahan mong ngumiti kahit may utang pa, kasi alam mong may direksyon ka na. Yung lakas mong bumangon kahit walang pumapalakpak, kasi alam mong may paniniwala ka sa sarili. Noong una, akala ko imposible. Pero habang araw-araw kong sinasabuhay ang mga prinsipyo ni Hill, disiplina, tiwala, pananampalataya, malinaw na layunin, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Hindi ito magic, walang shortcut. Pero may proseso, at yung proseso, doon nagtatagpo ang mga taong ayaw na sa dating buhay. Natutunan ko na bawat tao ay may dalawang pagpipilian araw-araw, manatiling biktima ng nakaraan o maging arkitekto ng hinaharap. At ako, pinili ko yung pangalawa. Kasi kapag tumigil ka sa pagdaing at sinimulan mong gamitin ang sakit bilang gasolina, nagiging kakaiba ang enerhiya mo. Yung dating galit, nagiging direksyon. Yung dating takot, nagiging tapang. Yung dating hiya, nagiging apoy. At doon ko naranasan yung tinatawag na rebirth, ang muling pagsilang ng isang bagong ako. Hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko na kailangang maghanap ng validation sa iba. Kasi alam ko na kung sino ako at kung saan ako papunta. At kung naririnig mo to ngayon, tandaan mo, ang mensaheng to ay hindi aksidente. Dumating to sa tamang oras kasi handa ka na. Siguro pagod ka na. Siguro ilang beses ka nang nadapa. Pero habang pinapakinggan mo to, may parte sa loob mo na nagsasabing, hindi pa tapos. May susunod pang kabanata. At yan ang totoo, hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya heto ang hamon ko sa'yo. Simula ngayong araw, piliin mong maging intensyonal sa bawat galaw mo. Huwag mo nang hintayin ang tamang oras. Gawin mong tama ang oras ngayon. Kasi yung isang araw na lagi mong sinasabi, baka ito na yun. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, simulan mo kahit maliit. Kung gusto mong magbago ng buhay, simulan mo sa pagbangon ng mas maaga bukas. Kung gusto mong baguhin ang isip mo, simulan mo sa isang bagong paniniwala. Deserve ko ang kasaganaan. At bawat araw na uulitin mo yan, magbabago ang tono ng boses mo. Una, pabulong, tapos may konting lakas. Hanggang isang araw sisigaw ka na ng buong puso mo. Deserve ko to. Deserve kong magtagumpay. At doon magsisimula ang himala. Kasi sabi ni Napoleon Hill, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Ang isip mong puno ng takot ay kayang palitan ng pananampalataya. Ang puso mong sugatan ay kayang maghilom
Ang buhay mong tila ba wala ng direksyon, kayang magkaroon ng bagong mapa, basta maniwala ka muna. Hindi mo kailangang malaman lahat ng hakbang. Ang kailangan mo lang ay isang desisyon na hindi ka nababalik sa dati mong sarili. Dahil ang totoo, kaibigan, ang tunay na think and grow rich ay hindi lang tungkol sa pagyaman sa bulsa, kundi pagyaman ng kaluluwa. Kasi kapag binago mo ang isip mo, susunod ang kilos mo. Kapag binago mo ang kilos mo, susunod ang resulta mo. At kapag binago mo ang resulta mo, makikita mo, ikaw na pala yung taong dati mo lang pinapangarap maging. Ngayon, gusto kong isara ang kwento natin sa isang imahe. Isipin mong nakatayo ka sa tuktok ng bundok. Humihinga ka ng malalim habang tinatanaw mo yung mga pinaghirapan mong akyatin. Nasa likod mo na ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga araw ng pagdududa at ang mga taong hindi naniwala sa iyo. Ngayon, nakatayo ka ron, hindi bilang biktima ng kahapon, kundi bilang bunga ng lahat ng hirap mo. At habang unti-unting tumataas ang araw sa likod mo, sinasabayan mo ito ng isang ngiti. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam mong handa ka na sa susunod. Kasi yung apoy na dati mong kinatatakutan, ngayon, yan na ang nagbibigay liwanag sa iyo. At sa bawat paghinga mo, ramdam mo ang katotohanan na dati lang nababasa mo sa libro. Lahat ng kayamanan ay nagsisimula sa isang ideya. At ngayon, nasa kamay mo na yung ideya na yon. Nasa isip mo, nasa puso mo, at handa nang maging totoo. Kaya isara mo na ang mga mata mo saglit, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, handa na ako. Salamat sa sakit, salamat sa hirap, salamat sa lahat. Kasi kung wala yun, hindi ako magiging ganito kalakas ngayon. At yan ang sikreto na hindi mo mababasa lang. Kailangan mong maranasan. Ang sikreto ng pagbangon, ng pananampalataya, ng tunay na kasaganaan. Ang sikreto na binuhay ni Hill sa bawat pahina. At ngayon, buhay na rin sa loob mo. Kasi ang Think and Grow Rich ay hindi lang libro. Ito ay isang paalala na ikaw mismo ang pinakamakapangyarihang puhunan mo.